Yo mga kanukis, good morning, good morning, good morning. Another day, another Naked Hill tips na naman tayo mga kanukis. Once again, Jojo Siamo TV, your albularyo mga kanukis. So kung sino pa yung di nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung palagay nyo naman, nakakatulong tayo, nakaka-relate kayo, nagugustuhan nyo yung mga videos natin. So give and take lang tayo mga kanukis. Baka gusto nyong mag-subscribe, please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para parati kang updated sa mga tulad nito, mga bagong videos na ina-upload natin, una kang ma-notify. So ngayon mga kanukis, another day, another vlog, another day, another tips. So ngayon yung tips natin ngayon mga kanukis, katanungan, based on katanungan tayo always. So sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan, shoutout sa inyo, sa mga subscriber natin all over Philippines, shout out mga bro, sana nasa mabuting kalagayan kayo. So yung kadalasan kasi tanong sa akin, paano ba daw kung nadudumihan yung itlog ng manok, lalong lalo na before na maglimlim or yung lilimliman na talaga. Di kasi natin talaga may iwasan yan na may puputok at saka magbabasa, or yung pugaran natin maraming bumabatog doon, di natin maiwasan yan. So ginagawa nilang batugan, and then yung ipot nila nandun sa mga itlog. So di talaga natin maiwasan yan. Ito yung mga sample, di ba? Yan, mga sample yan ng mga itlog, pugaran na iiputan. So sa ating pagbabalik mga kanukis, yun yung sasagutin natin, yun yung himay-himayin natin kung paano ko ginagawa. Ito, disclaimer lang ha, ito yung ginagawa ko sa mga itlog. Tested naman siya, napipisa naman. Yung iba kasi hindi maniniwala nito, pero nasa sa inyo yan, desisyon nyo sa buhay yan. Oh yeah. Sa ating pagbabalik mga kanukis, intro muna tayo. Oh yeah, mga kanukis, ikot muna tayo yan. Yan yung yard natin ha. So ngayon, tapos na tayong nag-intro mga kanukis. So na-introhan na natin. So ang itlog mga kanukis, ganito yan. Ang tanong kasi, kadalasan, hindi ba nakakasama yung itlog na madudumihan? So actually mga kanukis, pag dumi yung pinag-uusapan, may mga bakterya dyan, may namumuong bakterya, which is nakaka-apekto doon sa hatchability ng itlog. So kung proper procedure talaga doon sa mga hatchery, yung mga itlog nila nililinisan yan, and then after linilinisan yung incubator, kung incubation man, dinidisinfect pati yung itlog. Pero sa atin mga kanukis, sa backyard breeder, di naman tayo negosyante talaga na pinakamalaki. So normal talaga yung maiiputan, normal yung mapuputukan, normal yung dudumi yung itlog. So basta yung dumi talaga, nakaka-apekto yan sa hatchability at saka yung sa sisiw. Sa sisiw na mapipisa and then marumi yung itlog, nakaka-apekto yan. So yung ginagawa ko dyan mga kanukis, hinuhugasan ko yan. Huwag kayong, ito based on my experience to ha, kanya-kanya naman tayong diskarte pagdating sa pagmamanok eh. Sa akin, tested and proven yan. Kasi huwag kayong matakot maghugas ng itlog. Kasi during that time, panahon pa ng mga ancient mga kanukis, yung tinatawag nating Stone Age, may manok na. So yung manok, wala naman silang mga kulungan dati. Yung manok, hinahunt pa nila yan doon sa bukid. So bakit dumadami? Hanggang ngayon, in captivity na sila. So captive na, tulad nito, nakukultured na natin, nabibreed na natin. Pero kung hindi napipisa yan, kasi wala naman silang pugaran dati, yung doon pa sila sa wild, so hindi na sana tayo nakahawak ng manok. So ibig sabihin, design yung itlog na kahit na mabasa, pwedeng mapisa.
Diba? Pero nakaka-apekto talaga sa health yung marumi na itlog, maruming pugaran. So ito yung gagawin nyo. Ganito lang ako magugas. Huwag kayong ugasan nyo yung itlog nyo. Yung itlog nyo yung itlog ng manok nyo. Ugasan nyo, huwag kayong magdalawang isip. So tingnan nyo yung akin. Doon, puntahan natin doon. Puntahan natin doon. Punta tayo. Puntahan natin doon ipapakita ko paano natin titirahin. Paano ako naghuhugas. Oh yeah. Tulad nito mga kanokis, tulad nito. Yan, yung pugaran ko. Yan, maraming ipot, 'di ba? Maraming ipot 'yan. So, kukunin natin kasi lilinisin natin 'to. Yan. Ipot 'yan, no. So, ibig sabihin may mga namumuong bakterya diyan. So, which is delikado sa mga sisiw natin or yung fertility ng itlog. So ngayon papasok tayo doon sa loob kasi kinuha ko na yung itlog dyan kasi magiging sakitin yung mga sisiw natin dyan. Pasok tayo sa loob. Ayan, ito yung example ng itlog na maraming tae. Ayan, o. Yan. Yan. Nakakapikto yan doon sa hatching kasi may nakakaber. Yung temperature, di niya mamimit kasi lumalamig siya. Diba? So, ang gagawin natin, hugasan natin yan. Actually, nalimliman na yan mga kanukis. So, ganito lang, oh. Kuha lang tayo ng basahan na ganito. So, wag kayong mahiya mga kanukis, pwede yang basain, no? Basa natin. Binasa natin yung mga itlog, oh. Para medyo maganda yung kan. Tapos kiskisin natin. Yan, oh. Dito. Yan, oh. Lakas ng tunog ng sounds nila mga kanukis, mga payong yan. Yan, o. Yeah. Ang dami. So nakakapikto yun sa ating ability at saka kung ang sisiyo din maapektuhan yan kasi may pabaong sakit na yung itlog kasi hindi natin alam yung mga kung may sakit ba yung mga ipot na yon. So may mga sakit kasi na nakukuha din sa mga ipot ng manok tulad ng coccidiosis, nakukuha yan sa ipot ng manok. Yan. Kaya yun yung malanghap ng sisiyo or makain pag napisa na sila at saka yan. Ganun lang, oh. Simple. Diba? Hugasan lang natin. Tagal, ginagawa namin yan. Ginagawa ko yan. Huwag kang mag-alala dyan. Tapos, i-air dry nyo lang. Sensya na, mahingay. Kasi, air dry nyo lang yan. Okay. So, kailangan parang strainer yung kuan mo. Yan. Importante, may ganito ka. So, air dry natin yan. Lagay natin dito. Yan. Bago natin ibalik yan sa kuan, i-air dry muna natin. Yan. Yan mga kanukis. Huwag nyo nang trapuhan, air dry lang. Mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Napakasimple lang. So, di natin maiwasan yan, naputukan, mabaho.
And then yung pugaran natin, doon din nagbabatog yung mga stag natin or yung mga stag or pulit natin. Diretso doon yung ipot sa pugaran, lalong lalo na kaya nagre-rinse tayo. So maliit lang yung yard natin, nagumpukan din doon sila. So madali lang, ganun lang yung gawin nyo. Oh yeah, sana nagustuhan nyo yung kuha natin na tips natin. 100% yan, pipisa yan. Oh yeah. Cut the cameras.